5 ang arestado dahil sa panunuhol sa mga ahente ng NBI para tubusin umano ang 12 Pogo boss na naaresto sa Parañaque City. Ang bayad, 300,000 piso kada kilo. Nakatutok si John Consulta. Kita sa video ang paglalakad ng mga Chinese boss na hawak ng NBI papunta sa 3 sasakyan ng umano'y tutubos sa kanila kapalit ng alok na suhol. Nang makumpirmang naiabot ng pera, agad ng aresto ang NBI. Pati Chinese interpreter na nagsilbing middleman sa tangkang panunuhol, inaresto. Na-recover sa kanila ang 900,000 pesos na panuhol umano sana para sa unang batch ng 3 Chinese na gusto nilang mapalaya. Ayon sa NBI, 12 Chinese mula sa niraid na Pogo Hub sa Parañaque ang tinangkang tubusin. Nakipagnegosasyon pa sila sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division at STF na nagkunwari namang kakagat. Nakikiusap na matubos nila ng 300,000 per head. No? O di sinakyan ng mga agent natin na para sa 12, ang ginawa nila, nag-batch by batch sila. Nagpadala ng 900,000, ito po, for the first 3. Nang tanungin kung saan galing at dating nag-ooperate ang mahigit 4 na dayuhan na inabutan sa Parañaque. Ang report sa amin is galing ito sa Island Cove. Nag-transfer sila dito sa subject building. Identified namin yung iba dyan, supervisors yung kanilang status. Yung iba, may 3 boss dyan. Nakuha mismo namin doon sa kanilang parang conference room. We found out in flagrante that they were engaged in love scam, crypto scam, investment scam. Ang isa ho dito sa mga Pinoy, ito ho yung pinakita sa Congress na pumapalo no nakatali. Isa po sa mga Filipino subjects na nahuli natin executed an extrajudicial confession with the assistance of a counsel at inamin po doon na may isang Chinese national na tumatayong big boss nitong mga taong tinutubos, nitong mga foreigners na tinutubos at siya rin yung nag-produce ng pera. 17 ang kabuang bilang ng mga inaresto ng NBI, kabilang ang 5 Pilipino. Nakapanayam namin ang Pinoy na nag-abot ng pera para ipangtubos sa mga ahente. Yung boss po namin, sir, tumawag din po sa amin na pumunta sa isang lugar para pumikap ng mga tao. Na meron po siyang ibinigay na isang eco bag sa akin na hindi ko naman po alam kung ano yung nilalaman ng eco bag. Kinasuhan na ng reklamong corruption of public official at Anti-Financial Accounts Scamming Act ang mga dayuhan na nakakulong na sa detention facility ng NBI. Ayon sa PAOK, nasa 80% ng tinatayang 400 illegal na pogong na monitor nila sa bansa ang tuluyan ng napatigil nitong 2024. 80% ng 400 na yun talagang tumigil. But yung pagtigil nila na yun, it doesn't mean na talagang totally tumigil sila. Yun nga yung hinahabol natin, mga small scale. Ngayong taon naman, nasa 27,000 POGO workers ang napaalis sa bansa ng PAOK. Tourist visa na ang hawak ng mga POGO workers na ito at naglaps na ito kaya dapat ay nakaalis na sila ng Pilipinas. Yung mga foreigners na mahuhuli natin ngayon na nakaupo pa sa mga computers at nagtatrabaho, ibig sabihin, mga undesirable alien na yan. Hindi na dapat sila magtatrabaho dito dahil mga tourist sila. Nagpapatuloy ang monitoring ng PAOK, lalo sa mga patagong operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas. May mga reports in groups of 20 to 50. Nagbubuo sila, nagre-rent sila sa mga 2 kwarto. Gumagawa na uli sila ng mga scamming activities. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.